Ayan. So, hi everyone. We're gonna do another vlog. Art, please open your Bible to Matthew chapter 9, verse 1 po, ha? Matthew chapter 9, verse 1 to 8. Ayan. Okay? Kulit ang pusa ko, lakad na lakad. So, yun. Jesus heals a paralyzed man. Yan. Si Jesus ay nagpagaling ng paralisadong tao. Jesus got into the boat and went back across the lake to his own town. Yan, si Jesus ay sumakay ng bangka, no? And bumalik siya doon sa kabilang parte ng lawa sa kanyang bayan. Some people brought to him a man who were paralyzed and was lying on a mat. Ang ibang tao ay nagdala sa kanya ng isang tao na paralisado at nakahiga ito sa banig. When Jesus saw how much faith these people had, he said to the paralyzed man, "Young man, you will be glad to hear that your sins are forgiven." Sabi. Nung nakita ni Jesus kung kano kalaki yung pananampalataya ng mga tao na ito, ang sinabi niya sa paralisadong tao, na batang lalaki, no? Batang lalaki, you will be glad. Ikaw ay magiging masaya na marinig na ang iyong mga kasalanan ay napatawad na. Some of the teachers of the law heard what Jesus said. Ang ibang mga guro ng mga batas, no, ay narinig ang sinabi ni Jesus. They said to themselves, ang sabi nila sa kanila, "It is an insult to God for this man to say that." Ito ay isang insulto sa ating Diyos para sabihin ng tao na ito ang mga bagay na iyon. Jesus knew what they were thinking. So he said, alam ni Jesus kung ano ang kanilang iniisip. Kaya sinabi ni Jesus, "Why do you have such evil thoughts?" Bakit meron kayong mga maruruming isip? Yun. Maybe you are thinking it was easy for me to say. Malamang ay iniisip nyo na ito ay mabilis lamang para sa aking sabihin o iwikain, no? Your sins are forgiven because no one can see whether it happened or not. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad na dahil wala naman ni sino man ang makakakita kung ito ay nangyari o hindi pa. But if I say to him, pero kung sinabi ko sa kanya, stand up and walk, tumayo ka at maglakad, then if it happens, you will know that I, as the Son of Man, have the power on earth to forgive sins. Ngunit kung aking wiwikain o sasabihin na tumayo ka at maglakad, if it happens, pag ito ay nangyari, you will know that malalaman nyo na ako, ang isang anak ng tao, ay may kapangyarihan dito sa lupa upang magpatawad ng mga kasalanan. Yun. Then Jesus said to the paralyzed man, at sinabi ni Jesus sa isang paralisadong lalaki, "Tumayo ka, stand up, take your mat and go home." Tumayo ka at kunin mo ang iyong banig at umuwi ka na. The man stood up and went home. Yung lalaking yun ay tumayo at umuwi na. When the people saw this, nung nakita to ng mga tao, they were amazed. Sila ay namangha. They praised God for letting someone have such power. Pinuri nila ang Panginoon, ang Diyos, dahil sa pagkakaroon nito ng ganun na kapangyarihan, no? Kasi syempre hindi naman lang lahat ng tao have the power, 'di ba? Yung kapangyarihan na yun upang magpagaling ng taong may sakit, 'di ba? Hindi lahat ng taong merong kapangyarihan upang sundin kung ano yung ninanais niya o winiwika niya, no? Kasi it's a miracle para masabi ng isang tao na na stand up and maglakad ka na, no? Umuwi ka na, parang gano'n. So in this passage, sinasabi lang dito na nothing is impossible, 'di ba? Walang imposible sa Panginoon. Kahit ano pa yung karamdaman mo, yung sickness mo o yung dinadanas mo right now. Kahit na 99 years old ka na, 'di ba? O kung kano ka pa may edad o bata ka pa pero may malubha kang sakit at you felt like wala na talaga, hindi na
You have taken all the precautionary measurements para gumaling ka, radiation therapy or anything, no? Pero hindi ka pa rin gumagaling. So, it just means that sometimes si Papa G, binibigyan tayo ng o inaalaw kasi the sickness hindi naman talaga sa kanya nanggagaling yan. The sickness came from kay Satan, 'di ba? He just allowed it para mangyari sa atin. He just allows it to change our character, 'di ba? He just allowed sickness or illnesses to penetrate our bodies kasi he wants us to be more closer to him. He wants you guys to pray for him. Gusto niyang mapalapit kayo sa kanya. Gusto niyang magdasal kayo. Gusto niyang sumamba kayo sa kanya. Yun ang pinaka factor nito, no? There are a lot of people nagtataka. Simba naman ako, lagi naman po ako nagdadasal. Pero hindi po matanggal tong cancer na to. Malapit naman po ako sa Panginoon. Sometimes hindi lang cancer, marami pong sakit. Kahit ano pa yan, tumor or arthritis, 'di ba? Sa simple na lang sa buto, no, sa paglalakad mo, mababawasan yung paglabas mo ng bahay, yung lagi ka na lang nasa bahay kasi sobrang sakit, 'di ba? And it's really crippling disease na parang hirap na hirap ka ng get out of bed, mga ganon, no? Sometimes spinal cord, 'di ba? May mga taong may spinal cord na karamdaman. Some na hindi matanggal-tanggal. So, ang hirap nun kasi lagi ka lang nakahiga. So, um, and there are a lot of diseases pa, no? Any kind ng disease na binibigay sa atin, sometimes it's there kasi po gusto ni Papa G na you cling on to him. Mas lumapit kayo sa kanila, mas tumulog kayo sa kanya, di ba? Or sometimes sinasabihan kayo, you have to do that surgery. That spinal surgery would help you na ma-regain mo ulit yung vitality ng katawan mo, yung balance mo, 'di ba? Yung matanggal yung vertigo mo. Sometimes you have to do yung mga doctors, yun yung hinihipo ng Diyos para gumaling kayo. You have to do yung mga sinasabi nila para you can regain the strength that you need, 'di ba? Para maka-recover ulit yung muscle mo, yung katawan mo, 'di ba? So, with this, ito, crippled man na to, 'di ba? Yung hindi na talaga siya makalakad, nasa wheelchair na lang. Pero he have the audacity na pumunta kay Papa Jesus and ask for his help. And there are a lot of people na tumulong din sa kanya para makarating din kung nasaan si Jesus, 'di ba? Kasi isipin niyo na lang kung wheelchair bound siya or bed bound siya, there's no any way for him to go to Jesus kahit gusto niya man. Kailangan niya din yung help ng mga tao para tulungan siya na makarating doon. And with God's grace, nakarating nga siya kay Jesus. At pinagpala siya dahil binigyan siya ng kapangyarihan para ma-regain niya yung muscle strength ng mga legs niya, 'di ba? Para makatayo siya ulit kung saan siya kung saan hirap na hirap siya, 'di ba? And yun, parang dito kasi it's just reminding us that yung mga sickness and diseases natin, sometimes ang tagal, no? Parang sinasabi mo lagi, kailan ba ito mawawala? Pagod na ako. Sawa na ako uminom ng gamot. Ilang taon na ako nakahiga sa kama na ito. 'Di ba? I've been suffering for so long and I've been praying for so long a time. Parang I just wanna give up. Parang gano'n, no? I want to remind you guys na please don't give up. Never give up, 'di ba? Continue to pray and ask God for healing and restoration sa mga sakit po na meron kayo ngayon. Wag po kayong susuko kasi 'di ba? Sabi nga nila, always naman 'to sinasabi na parang kung may sickness kayo o disease, mental illness man 'yan, 'di ba? Kung or physical illness, 'di ba? Kahit ano pang klaseng illness po 'yan or sickness or disease o autoimmune disease pa 'yan, 'di ba? There's no one could save us but God. So, please, wag po kayong bibitaw sa Panginoon, 'di ba? Don't take your life, 'di ba? Wag niyo pong kitilin din yung inyong mga buhay. Sayang naman po, lagi po may chances pa. Lagi po if you cry out to God and ask for God's help, he would never
parang ipagdadamot yung healing na hinihingi nyo. Ha? Tandaan nyo po yan na ah, Jesus loves you so much, 'di ba? He even gave his only gave his only begotten son. And Jesus gave his life for us, 'di ba? Para para po ah, we would live free po. And matanggal lahat ng ating mga kasalanan. Pero I always say, if we, syempre always naman, every day, sometimes even in our thoughts, we commit sins, or our eyes have seen something that is not God pleasing to God. Syempre with that we are also committing sins already, even if you're appreciating someone, 'di ba? So always ask for God's help pa rin po, and forgiveness sa ating mga nagawang mali. No? Okay? Medyo ano pa rin yung voice ko, ha. Um, siguro dahil napupuyat ako lagi, no? Pero I'm still doing this kasi I have to, and God is asking me to do His will, 'di ba? So kahit masama ang pakiramdam natin, or we're feeling a bit not too well, we still have to continue helping each and everyone, helping one another, and show love and respect to your loved ones, your neighbors, your friends, 'di ba? Kasi who else would do that kung ikaw, tayo mismo is not doing it, 'di ba? If they see you doing it, then they would also see the light na nandiyan sa loob nyo, na that would enlighten them, parang ganun po, no? So I hope na makatulong din po tong mga short videos ko sa inyo, and to encourage you guys that you should always strive uh, hard pa rin po, kahit na po nahihirapan tayo, kahit you feel like you failed 1,000 times or 1,000,000 times in life. It doesn't pa rin po, hindi pa rin po yun yung tingin sa inyo ng Panginoon, no? He always look at you, lagi po tayong tinitignan ng Panginoon na parang the most precious child of God. Ganun po yung tingin niya sa atin. Kahit na isipin mo na hindi ka gwapo, hindi ako maganda, o hindi ako matalino, or you have many insecurities in your life, o sa iyong paningin, na God sees you as His best creation. He loves you so much. Kaya wag niyo po sisirain yung buhay niyo. If you have committed sins, please ask for God's forgiveness. He will always forgive you for that sins. And make sure na wag na po natin uulitin kung ano man yung mga kasalanan na nagawa natin. 'Di ba? Kasi it would harm you again, 'di ba? Babalik ka doon, pakiramdam mo yung soul mo nawawala sa alignment sa Panginoon, parang ganun. Yung inyong spiritual life, if you're not going to church, you're not having Sundays, kahit the Bible studies, if you're not praying, if you're not communicating with Him, yan po, talagang napapalayo po talaga tayo sa Panginoon. Diba? And sometimes dumadating po yung dagot ng buhay na biglang, uy, ayoko ito dyan, parang kakalibitin ka niya, tatapikin ka niya sa balikat mo. Anak, hindi ko gusto yung ginagawa mo. Diba? I want you to do something else, parang gano'n. I want you to be more committed to me, parang ganyan, 'di ba? Kasi we have a lot of Christians na alam mo magaling talaga sila, no? Alam mo na they really love God, and they really intend to know the word of God, 'di ba? Pero they're just staying at home, 'di ba? They're not participating sa church. They're not reading their Bible every day, 'di ba? Yan. Honestly, before, hindi po talaga ako palabasan ng Bible. I don't even want to open it kasi I felt like I have so many sins. I have sins na na nagpapalayo din sa kanya. 'Di ba? Kasi if you know you have a lot of sins, you're committing sins,
ayaw mo talaga magbukas ng Bible kasi you know for a fact na parang may mali, 'di ba? Kasi nandun yung konsensya, no? Pero once you get to know him, 'di ba? You ask for his help and that would really change your life na mag-start na po kayo na naging mas malapit sa Panginoon, that you would start to know him more better, that you would love to read the Bible, ganon. Sometimes inaantok but you could still um, try to get to know him more, diba? Yun po. Tapos, ano pa ba? Yan, medyo nung bumabalik na yung ko, medyo nadadry kasi to kasi masyadong malamig dun sa, pinupuntahan ko. So, nasusugat yung labi, no? Yan, kaya ngayon, mapapansin nyo, medyo naglalagay akong gloss para medyo matanggal po yung pagbabalat. Ayan. I hope na umayos-ayos, no? What else? Ay nga pala, yung Bible natin is still up and if you want to donate Bibles sa mga communities, we're open for any donations that you would impart to us para makatulong po sa mga tao yan that really needs to read the Word of God and yung mga ginagawa pa rin po namin every Sunday sa ating church po sa Hope Bible Christian Fellowship. We're feeding children's, no? We always have a feeding program every Sunday sa mga bata po and also sa ating mga church members every Sunday po yan, no? So if you guys would like to help and so that we can provide para do sa mga bata kasi we also nung pasukan we also provided them with yung mga kailangan nilang like ball pens, mga ganon, 'di ba? Mga pens or paper, mga ganyan, bags, ayan. And kung gusto niyo pa rin po mag-donate, we're very open po for donation kasi it's Christmas is fast approaching and we really need your help para we can also give back to the community. Yan po. So we could provide the needies, 'di ba? Ng mga stuff that they need and food, 'di ba? Especially this coming holidays, no? Kasi katatapos lang nung November 1, it has just passed and we hope to gather a certain amount of money to provide for our community and loved ones dito po sa ating bayan, no? Bukod dun, yun, yung Bible I've already mentioned and you can for any and I know for a fact that there are a lot of people also watching our videos and mas maganda po if you can share our videos to the ones that you think na medyo may depression, anxiety, or something like that. Kasi we're also gonna do a healing prayer every vlog na po yan. Nagpa-pray po tayo every day. Nagpa-pray tayo every day. Nagba-vlog po tayo. Even on a Sunday, we're gonna do that kasi ang laki po na atraso ko kay Papa G. I have to do everything that he asked me to do. Yan. So, yun, medyo napupuno na nga din po yung video. So, yun ang nagiging ko ngayon. I think nagdi-delete na po ako ng mga data, no? Kasi hindi na kinakaya ng ating phone. So, kung yung ibang video, yun, madi-delete po natin. But I hope talaga na comes November, makapag, ko ng mas maayos na gadget, 'di ba? Or laptop para ma-save ko doon talaga yung ating mga videos, no? Para sa ating mga kababayan. Sige, sorry for that. Let's pray na po. Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sobrang lakas po ng anointing ni Papa G ngayon. Yun po. And
Sundan niyo po ako. Ama, humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you. Thank you, Father God, for gracing us your grace and mercy. We accept the healing. This we ask in your mighty name, Father, we pray. Amen. Ayan. So, thank you po sa lahat ng sumunod sa ating prayer and receive your healing kasi po naramdaman po natin ang Holy Spirit and I'm sure you have also felt it. So, you have to believe and receive your healing na lang po. Yun lang po yung gagawin nyo. Wala po kayong kailangan gawin pa na iba, no? So, this one is a healing prayer na binibigay po sa atin ni Papa G. Everyone who would hear it and believes it, yan, you can receive the healing. Matatanggap niyo po yung kagalingan na kailangan nyo, no? And ano pa ba? Yun, our GCash account number, we're accepting donations yan po for our church. Yan po, para mapaganda pa yung church natin, para mapaayos po yung mga students po natin kasi we also have to provide some things for them, 'di ba? Yung mga farm members natin, mga ganun yung mga kabataan natin, 'di ba? So we're asking for any donations kahit na may it be a small amount, it would be lalaki din po yan. Kumbaga, it would be a big amount na rin po pag pinagsama-sama po natin. No? So, it would really help us, guys. Please, donate to our church. Yan po. Our cell phone number, our GCash account number is Boots Melanie Ong. That's Boots Melanie Ong. 0920 234-2275. Yan. So, thank you guys and I hope to see you again. Ciao!